Kamakailan, nakaranas ng aberya ang ilang mga e-wallet user sa bansa bunsod na nangyaring system error sa electronic wallet platform na GCash. May mga nawalan umano ng pera dahil sa unauthorized deductions. Kaugnay nito, makakapanayam natin si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson ng Department of Information and Communications Technology o DICT upang magbigay ng detalye ukol sa issue. Magandang umaga po sa inyo, Sir Paraiso. Magandang umaga ho, Binibining Ann, sa inyong mga taga-banood, taga-subaybay, pagkapakinig po. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon dahil maaga po ang programa. Kayo po'y napagising po ng ganito kaaga, sir. Hindi pa kami ang unang tanong ko po, katatapos lang unang ng budget hearing natin sa Senate 2 hours ago. Oh, I see. Okay, so wala pang tulog. Thank you very much, ha? Okay, thank you very much, Asik Aboy. Asik, gusto pong malaman ng ating mga tagapakinig at manonood ang kabuuan ng ating mga mamamayan na apektuhan nito. Kumusta po yung isinasagawang investigasyon doon sa nangyaring aberya, doon sa e-wallet service ng GCash kamakailan? Wala po ba talagang hacking na nangyari po? Sa parte ho ng DICT, natapos na ho natin yung investigasyon na ginawa ho natin. Sa abot ng makakaya ho ng DICT, kailangan ho natin tandaan ng GCash at ibang mga e-wallet platforms ay pribadong mga enterprises kung saan wala hong regulatory powers ang DICT. However po, nag-conduct ho tayo ng external investigation. Tinignan ho natin yung mga externally yung mga indications and of hacking at pati naman po yung reports na sinabit sa atin ng GCash po, verify din ho natin. Talaga wala ho tayong nakitang hacking. But again, it would be mas maganda ho sana kung maka-access tayo ng mga systems nila, ng mga logs nila to see if yung glitch na to is talagang purely yung glitch when it comes to their reconciliation of their records, or it is a symptom of a much greater problem with their system po. Okay. Asik, you made mention about maganda sana kung maka-access tayo. Wala po ba sa batas natin na pwede kayong maka-access Asik Aboy? Wala po na pwede natin pilitin or talagang may mandato tayo na talagang i-compel itong mga e-wallet platforms natin or yung mga pribadong sektor in general na ipacheck ho sa atin ang kanila sistema. Maaari lang ho ito mangyari, halimbawa po, in the case of yung mga e-wallet platforms, ang BSP ho, which exercises regulatory powers over them, ay iimbitahan ho si DICT as their technical consultant to conduct an investigation on these e-wallet platforms. So, pangalawa ho, a court order pag may nagreklamo na ho at umabot na sa korte. Or third, pag voluntaryo hong hiningi ng mga pribadong sektor na to ang tulong ng DICT. Okay. Yung e-commerce at financial sector, matapos itong pangyayari, ligtas pa rin po bang gamitin? Kasi lumalabas po na may mga nag-aalala na, Asik Aboy? Tama naman po, wag na ho nating lahatin yung mga e-commerce platforms, yung mga payment platforms ho natin. Talagang malaki ang convenience na inadudulot ho nito kumpara ho do sa mga problema na hatid ho ng mga glitches na to or yung mga systems malfunctions na to. Tandaan ho natin, may mga solusyon at remedy dyan. Yun nga lang ho, sabi ho natin, itong paggamit ng ating mga kababayan sa mga platforms na to ay base sa trust and confidence ho natin. Kaya ho, maapila rin tayo dito sa mga kaibigan natin, doon sa mga private sectors and the banking sector na pag ganito, andito ho ang inyong DICT, patuwang nyo ho kami, hindi nyo ho kami kaaway pagdating ho dito sa pagbibuild ng trust ng ating mga kababayan sa mga platforms ho nyo. Pag halimbawa, magkakaroon naman ganitong problema, pwede ho kami tulungan kayo, ayusin ang sistema nyo at i-assure ang publiko na maayos yung sistema ho nyo. Asek, ano yung mga regulasyon ng DICT sa e-wallet sa bansa po para maging familiar din yung ating mga kababayan?
Well, yun nga ho, gaya ho ng sinabi natin kanina, wala ho talaga tayong regulation dyan ang DICT. Ang talaga hong may sakop sa kanila ay ang ating BSP, especially with regards to the private banking sector ho. Sa pagdating ho naman doon sa mga financial sectors ng ating pamahalaan, doon ho tayo base doon sa ating mandato ng RA10 844, the DICT being the Technical Consultants of Government. Yan ho, pwede ho nating mandatuhan na talagang papasukin tayo at kunin natin ang mga logs and systems para magkaroon ho tayo ng digital forensics over certain systems of government po. Okay. ASEC, first and foremost, maiba ako, ano po, yung mag-aantabay po ba tayo ng ano po, ng result ng investigation na gagawin ng BSP at ganun din kasama kayo doon so makikibalita kami. Ang gusto ko pong bigyan ng daan this time, yung tungkol doon sa 2024 Global Cybersecurity Index, lumalabas po, dati-dati nandoon tayo sa ranking ng 60, pero nasa 53 na tayo. Ibig sabihin, improve po na ginagawa ng inyong tanggapan yung cybersecurity awareness. Mula doon sa number 60, naging 53 na tayo. So effort po ito ng DICT para dito sa create nyo, nakapag-create kayo ng cyber security awareness. What can you say about that, ASEC Aboy? Ako, Ma'am Ann, malaki hong achievement ho tayo. Hindi lang ho dun sa rankings tayo nag-improve, but we improve in the tier rankings din po. Dati-dati ho, prior to this administration, nandun ho tayo sa tier 3 rankings. So mas mababa. Ngayon, nandun na ho tayo sa mga counterparts natin. Nasa tier 2 na tayo at we are just 1.5 points away from being considered as one of the leaders in cybersecurity po. Ito po ay bunga ho ng efforts so hindi lang ho ng DICT but the whole of government because kailangan ho para mag-improve tayo dyan, improve natin yung systems natin, yung mga batas ho natin at ang ating pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang mga bansa. So ito ho yung bunga ng mga iba't ibang mga, kasi ngayon pa lang ho sumasali at nakikilahok ang ating bansa when it comes to various cybersecurity initiatives. I myself po attended the first ever CRI or yung Counter Ransomware Initiative in the US po para ho magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan kung ano mga best practices so around the world at bumubuo tayo ng mga alyansa at mga grupo kasi we have to consider that when it comes to these threat actors at itong mga incidents na to, it is borderless. So, hindi ho ibig sabihin third world country tayo, first world country, mas okay sila. Hindi ho, kung ano ho yung nararanasan natin problema, yun din ho yung nararanasan nila. At kadalasan po, ang mga threat actors natin, hindi ho natin nakikita dito sa ating bansa, but sa ibang bansa pa ho natin nakikita. So, again, hopefully, with the improved laws, marami pa tayong kinakraft na batas. Hinihintay pa ho natin ang adoption ng Cybersecurity Act ho natin, yung eGov Act ho natin. Kasi ang Pilipinas ngayon pa lang ho talaga nagde-delve into the ICT industry. Ngayon pala natin kinakraft yung mga batas ho natin. Tapos, improve systems of government. Ngayon pala tayo nagpo-procure ng mga updated systems when comes to improving our cybersecurity capacity and posture po. So, hopefully, by the next index po, nandun na tayo sa tier 1. Okay. ASEC Aboy, I think nitong mga nakalipas na linggo, mayroong Singapore International Cyber Week 2024. Itong event na ito, if I'm not mistaken, ay dinaluhan ng mga cyber experts all over the world na dinidiscuss dito yung mga cybersecurity challenges. At isa sa nabanggit doon, dito sa Pilipinas, yung ability to defend cyber infrastructure requires good intelligence na which the Philippines lacks this time dahil nga po wala daw po sa pondo, zero daw po yung ating zero yung ating intel files, kailangan natin na makapag-gather ng intelligence information and surveillance. Kulang sa pondo. ASEC, dun sa mga, you have the right people. You have the right, right people and then with right skills, but you don't have the resources. Paano nyo kaya maisasagawa yung mga magagandang naisip nyong programa, ASEC, dito po sa DICT?
Hindi pa ba ninyo nakukumbonsi ang Kongreso para doon sa mga dagdag na pondo? Asek Aboy? Ito naman ho, ang magandang balita ho dyan. Ngayon ho, talaga nare-realize ng ating mga batas. At tayo ay nagpapasalamat na kagaya ng binanggit natin kanina, katatapos lang ho 2 hours ago nung aming budget plenary. At after ho noon, nagkaroon ho ng proposal na dagdagan ho ang aming pondo from the Senate po ng around 7 billion pesos po, and hopefully po ma-aproban ho ito sa BICAM. But tama ho kayo, doon sa isang aspeto ho, talagang our cybersecurity capabilities really depend on great cyber intelligence po. Unfortunately, the ICT is not considered po as an intelligence agency. Therefore po, hindi po tayo nabibigyan ng confidential or intelligence funds para ho makagather ng intelligence po para masugpo naman yung mga threat actors ho natin. Yun nga ho, umaasa tayo na siguro by the adoption of the Cybersecurity Act ho natin, makonsider na magkaroon ng isang sub-agency or an agency that handles purely cybersecurity po, at yun po makonsider as an intelligence agency para ho mapagbigyan ho ng confidential at intelligence funds ho natin. Kung ang tanong naman ho nyo, ano ginagawa ng DICT, eto naman ho, despite the budgetary challenges ho natin, na alam naman ho namin, hindi ho talaga limitado sa DICT, but lahat ho kami sa bureaucracy na experience ho to, we have to be innovative at mapalad ho kami na meron ho kaming kalihim at leader na sa katawan ho ni Secretary Ivan Uy, who is both innovative at maalam ho sa ginagawa niya. So talaga ho, nararamdaman ho ng mga kababayan natin at nakikita ng mga mambabatas natin na tama ho ang direksyon na tinatahak po ng DICT. Okay. Asek Aboy, sa pagkakataon ito, anong panawagan nyo sa ating mga kababayan, sa publiko na nanonood at nakikinig ngayon dito sa Hataw Balita? Sa ating mga kababayan, we always, unang-una ho, ine-extend ho namin ang aming pakikidalamati doon sa mga naapektuhan natin mga kababayan ng sunod-sunod na bagyo. Makakaasa ho kayo na ang inyong DICT ho ay hindi ho tumitigil para maghatid ho sa inyo ng tulong sa pamamagitan ng mga emergency equipments natin, pagre-restore ng mga communications line natin, and para naman ho maipaabot sa inyo ang walang patid na serbisyo ho ng ating pamahalaan. Pagdating naman ho dito sa ating mga inisyatibo at pagpapaganda ng ating mga systems of government, not only our cybersecurity but also yung eGov app natin, which would help in the ease of doing business. Tuloy-tuloy lang ho yan. Maniwala ho kayo na despite the lack of funding, despite the lack yung mababang pasweldo, hindi ho very dedicated ho ang mga tao dito sa DICT. Maraming salamat po sa inyong oras, Asek Renato Aboy Paraiso, ang spokesperson ng DICT. Maraming salamat din po. Good morning po.